Kung nasan ka man, good morning, good afternoon. And syempre, advance Merry Christmas sa inyo lahat. Okay, sa mga nandito, gusto ko batiin kayo ng Merry and advance Happy New Year. Okay, sa lahat na nandito. So, pagka-type po na number 1, kung narinig niyo po ako, number 1. Kung clear po ako sa inyo. Ayun. So, yun. Clear ako sa inyo. Ayun. So, number 1. Okay, ang dami nagka-type. So, before that, gusto ko lang i-shoutout si Ate Tinay from Hong Kong na nandito sa atin. Hey, Ate Tinay! Hindi ko pa naligo ah. Bibiro lang. And then, syempre, gusto ko lang i-commend and i-congratulate si Coach Venus kasi first time niya maging host, 'di ba? Kumaga, good job Venus, congratulations sa iyo, 'di ba? Ayun, so and then sa mga naka-open ng cam and mga pogi natin na cam ng baguhan, ayun. So open po kayo ng cam para mas maganda yung usapan natin, okay? So ngayon, may topic for today is long-term business. So ano nga ba yung naging achievement namin o bakit mo nga ba talaga ito gagawin na long term? Kasi I do believe na kumbaga success is not an overnight process. It has a process talaga. And if you want to have a long-term success, kailangan talaga long-term din mag-isip mo. So, in this segment na natin na Zoom event. So, I'm gonna teach you kung ano yung naging achievement natin tapos then later on meron na mag-share na isang OFW na paano din nabago yung life niya dito sa negosyo natin. Okay, so mag-screen share po ako sa inyo. Ayun, so nakikita niyo ba yung screen share ko mga kapatid? Hindi pa. Ay, nakikita niyo na ba? Screen share ko. Kita niyo na? Ito. Okay na ba? Nakita niyo na ba? Pakitype po number 1 kung nakikita niyo po. Screen share ko. Okay na? Kita man? Okay. Okay, thank you so much. Okay, so ayun. So ito yung i-discuss ko sa inyo ngayon kung ano nga ba yung naging achievements natin. Okay, so ito po ako, I'm Jerwin Hoff Peralta. So yun, ito yung track record ko, Project High, top 10 per quarter. So kumbaga gusto ko lang din i-comment yung gumawa ng slide ko, si Jerome Gracilia. Ayun. Shoutout kay Pogi, 'di ba? So clear naman ako sa inyo guys. Pwede ba ka muna? Tawag ito Venus, magsalita ka muna kung clear ako. Kung narinig mo ba ako? Opo. Okay. Thank you. Okay, so yun. I'll be just very short here, guys. Siguro mga 10 to 20 minutes or more. Maximum mga 25 to 30 minutes lang tayo. Okay? So ngayon, ito yung track record ko sa negosyo na to. So bakit nga ba talaga gagawin mo to? Okay, next slide. Next slide ito. Dati po akong seaman for 5 years. I was working for seaman for 5 years and I'm earning around 80,000 pesos per month. Yun ang kinikita ko sa pagbabarko. Then, kumbaga yes, mayroon akong financial aspect is good kasi around 80,000 yun eh, di ba? Hindi biro po kumita ng 80,000 sa na kumbaga and then maganda yung kinikita, matama ba? Di ba? So, ang point ko dito, bakit ko ba ginibap yung pagbabarko? Is because meron nga akong financially, pero tali naman ako doon. Wala din siyang kwenta bakit. Magkakaroon kang house lot, magkakaroon ka maraming pera, but you don't have time for your family. Wala kang time freedom. Bakit? Magkakaroon kang bahay, makakapagpatay ka ng magandang bahay, and you can, kumbaga, pwede mo maibigay sa family mo financially, pera, but you don't have time for them. So, kumbaga useless pa rin siya, hindi din siya maganda. Bakit? Pagparaano mo pa, kumbaga hindi mo siya makakasama yung family mo. But what I see about this business is magkakaroon kang time freedom and financial freedom. So yun talagang pinaka-the best. So pakitype nga dyan ng time freedom and financial freedom. Ayun. So pakitype nga yun po kung narinig niyo po ba ako. Time and financial freedom. Time and financial freedom. Ayun. 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 So yan. So what's the point of kumbaga useless, what's the point of magkapartrabaho ka tapos at the end of the day wala kang time sa family mo. So yun ang naisip ko eh. Kumbaga
ano eh, kumbaga useless pa rin siya. Kasi paano mo ma-enjoy yung money mo? 'Di ba? Kasi for the past 5 years ako nagbarko, 9 months na nasa barko ako, 3 months, 2 months, ay maximum mga 4 months nasa Pinas ako. So what's the use of, 'di ba? Kung kumikita ka ng malaki na wala kang time sa family mo. So, doon ko siya na-realize. Nasabi ko, kung meron na opportunity na I will have financial and time freedom, bakit hindi ko subukan? Doon, dito ko nakita yung dito sa negosyo na to. Okay? Ano nangyari sa akin? To cut na lang story short, iniwan ko yung pagbabarko. Kumbaga, even though I'm earning around 80,000, sabi ko, it's not about the money. It's about the, yung magiging reason mo, yung magiging result mo. Kasi at the end of the day, guys, ang point ko dito, at the end of the day, okay? At the end of the day, natanda ka, natanda ka pa rin, di ba? Hindi ka magiging, forever kung ano yung edad mo ngayon. At the end of the day, kahit maganda yung kinikita mo sa pag-abroad mo ngayon, uwi ka pa rin ng Pilipinas and you will retire, you will retire and you will look back at life na sasabihin mo, kumbaga, sana noon pa ako sumubok sa isang opportunity. 'Di ba? Then I don't want to have the maging ano ba, maging ano ka, yung parang magkakaroon kang regret sa buhay na what if sinubukan ko siya? What if ginalingan ko? What if sineryoso ko siya? What if ganito, ganyan? So, I don't have that. Ayoko magkaroon ng ganun na regret sa life ko. So, sinugaban ko agad siya. Okay? Ayun. Grabe, may hindi pa naligo sa inyo. Anyway, balik tayo doon. Sinunggaban ko agad siya kasi I realized na I'm not getting any younger. And na-realize ko na sabi ko, kailangan ko na kailangan ko magposisyon. Kasi sabi ko kailangan ko magposisyon kasi darating ang time na sabi ko, nasa business talaga ang malaking kita. Nasa business talaga yung magandang buhay. Kung gusto mo talaga umasenso sa buhay, yung employment talaga, dapat dadaanan mo talaga siya. So I realize, sabi ko, kahit mag-start ako dito, it's okay. Kasi sabi ko, this is the right path. Bakit? This is business eh. Pag naging-negosyo ako, hindi mo na kumita ngayon ng malaki. I know, at the end of the day, sabi ko, kikita pa rin ako ng 100,000, gaganda pa rin ang buhay ko. Kasi, nasa negosyo ako eh. Nagagas ba yun? Pakitype nga dyan na business. Yan. So, business. Kasi you need to realize right now pa lang, guys, kung nandito ka sa hub, member ka, new member ka, or nasend to sa'yo na video na itong Zoom meeting na to, you need to realize na, kumbaga, at the end of the day, guys, kumbaga, you need to, you need to strive pa rin. Anong gusto mong mangyari? Are you just surviving or you want to thrive? Or gusto mong guminhawa yung buhay mo? Kasi dalawa lang naman eh. Nagpapagod ka, nagsakripisyo ka, ginagawa mo yung best mo, nagsusumikap ka. Dapat gumanda yung buhay mo. Hindi what's the sense of nagtatrabaho ka na mas lalo kang 'di ba, nalulugmok sa nagsusurvive ka lang. Hindi, dapat you are doing your part, gumagawa ka, na trabaho mo, ginagalingan mo. Dapat at the end of the day, 'di ba? 1 to 5 years, 5 years from now, dapat giginhawa yung buhay mo. Dapat ganun yung mentality mo. 'Di ba? O kung OFW ka, dapat ganun. You have dapat time na para mag-retire and dapat gumanda yung buhay mo. Then ikaw naman, kung baguhan ka dito, kung bata ka pa lang, dapat ang goal mo, 30 years old, you're financially free. Tama ba? Dapat ganun ka. Tama ba? So that's why you are here. That's why you are doing this business. Kasi pagdating mo ng 30, okay, hindi mo na may experience na wala kang pera, naghahabol ka ng oras, nagsusurvive ka, nag-aasa ka sa family mo, naghahanap ka ng opportunity. Tama ba? Nag-gets ba yun? So you are very lucky enough na nakita mo tong negosyo natin. Kasi this is the start of your success. Tama ba? So nagpaka-type nga dyan ng success. Kasi gusto ko ma-absorb mo to kasi hindi guys, kumbaga this is not a regular Zoom na mapapanood mo, makikita mo. Kasi I want you to realize something here kasi this is the end of the 2023.
Start na next year, 2024. So what life do you want next year? Ano bang gusto mong buhay next year? Marahil na ngayon, nagsusurvive ka ngayon. Sakto-sakto ka, mas marami expenses mo, tapos wala ka pang kinikita, di ba? Pangit ka pa, di ba? Joke lang. What I mean, ano kumbaga, ngayon lang yan kasi temporary lang yan Ang magiging result mo dito pag trabaho mo to, you will have the best life, di ba? Mas magiging fulfillment, magiging maganda yung life mo talaga. Then, just want to share you, 6 years ago, my father passed away. When I'm doing this business, when I'm starting the business, sa mga nandito po, I'm just 7 years. 7 years pa lang ako dito sa negosyo natin. Full time, 7 years. So 7 years, pwede mo sabihin, matagal, but pag nag-employment ka, pag nag-OFW ka, 7 years is sobrang, tama ba? Sobrang bilis lang. May mga kilala ka ba na 7 years? So what's my point here? My point here is way back 6 years ago, kung ano yung estado mo ngayon, wala kang di ka financially stable, naghahanap ka opportunity, tapos you're surviving and ginagawa mo ng paraan everything to meet ends, di ba? Para makapag-survive ka lang, you're doing everything. That was 6 years ago. Yan din ang tulad ko. Ganon din ako sa'yo. And then ang one of the biggest challenge talaga na overcome namin ng magkapatid is when my father died. Kasi si Papa ang nagsusupport sa amin, nagbibigay ng food sa table, nagbabayad lahat ng bills. So, ang kagandahan doon guys, what's the point is ako, pangalawa si ate panganay. Si mama housewife, siyam kami magkakapatid. So, paano kami nag-survive with that ginagawa namin. So, what I mean ang mga mahirap kasi pag may problem na, okay, aatras sila. Mag-give up sila, then they will hanap naman sila ng opportunity, di ba? Hanap naman sila ng opportunity para mag-succeed in life. Ang mga mayaman naman, kahit anong challenges na meron sila, they will see, sabi nga, di ba, silver lining, di ba? English yun, di ba? They will see the positive and the most ang matitingin na kayo ng mga mayaman dati, ng mga hirap din sila yung challenges na yun isang obstacle para makarating sila doon sa gusto nilang marating. So true enough, imagine mo kung nag-quit ako noon, nagbalik ako sa pagbabarko, then si ate nagbalik din sa empleyado, ano kayong life namin right now? Ako kayo imagine, di ba? Ako kayo imagine na isang decision talaga to push through and ipaglaban yung nasimulan mo. Yun na pala magiging turning point ng buhay mo. Diba? So, 6 years ago, sobrang grabing challenge because kung ikaw ba yon, kung ikaw nasa katayuan ko, housewife si mama, si kapatid ko, wala pa kaming kinikita, we were just starting, nagsusurvive din. May mga kapatid pa ako nag-aral. Kung ikaw sa point ko, what is your decision to make? Sabi nga, napaka-selfish ko naman kasi inuna ko yung sarili ko. 'Di ba? Kasi pwede ako pumuntang barko ulit para magtrabaho para makapag-provide sa family ko, makatulong kila mama and kapatid ko, 'di ba? Pero paano ako? Paano ako 5 years, 10 years from now? But I choose kumbaga, I choose na maging selfish para maging selfless. Inuna ko muna ang sarili ko, then that's the time when I'm earning big, okay? That's the time na tumutulong na ako sa family ko. So at first talaga, kailangan mo talaga maging selfish, guys. Tandaan mo yun, di ba? Para naman yun. Kasi pag kumita ka dito, lahat ng nakapaligid sa'yo, mas gaganda yung life. Tama ba? Next is eto, yun nga, sabi ko, lahat tayo may sitwasyon sa buhay, may hirap, okay? Basically, for example na lang, hindi ako na gaano ng mahirap o mayaman na inaano ko sila, kumbaga, dinidiscriminate ko yung mahirap, no? Parang basically, for example, pag mayaman, tapos inalisan mo siya ng pera, alam mo, mayaman siya, inalisan mo siya ng pera, yung mahirap, binigay mo siya ng pera. 1 year from now, yung mahirap, okay, na-study na to yung mahirap, mawawalan ulit ng pera. Yung mga mayaman, na inalisan mo ng pera, yayaman ulit sila. So that's basically
the nangyayari, na real life talaga siya. Kasi bakit? Yung mga mayaman, they are trained to look for opportunities. Ang mga mayaman, they are trained to look for expenses, gastos dito, gastos dyan, bla bla bla, ay unahin kung ano-ano. Tapos ang mayaman, they are just trained na mag-focus, maging tenacious, gagawin ang lahat para umasenso. They are the, kumbaga mayaman, they have the great gratitude heart talaga. Ang mga mahirap kasi guys, hindi eh. They're just complaining and complaining and complaining, magsisi doon, justifying, di ba? Dina-justify nila lahat. And then, they eventually, wala sila natatapos. Bakit? They just quit and quit and quit. Tama ba? So, na may na-realize ka ba sa mga sinabi ko? Pakitype nga dyan ng, ng wisdom. Kasi, yung sinasabi ko sa inyo is for my 7 years experience talaga guys, na marami ako nakasama dito sa network, marami ako nakita na mga talagang kasama namin, but nagkaroon sila ng sitwasyon sa buhay. Jesus give up. You just give up. Wala na. Kumbaga, hindi to para sa akin. Buti ka pa nauna, buti ka pa ganyan, buti ka gwapo, di ba? Buti ka kasama mo sister mo, buti ka gano. They just justifying everything, di ba? Pero ang mga mayaman kasi pag wala na silang pera, they are looking for opportunity din. They are looking for what's thankful for their life. Kahit malit na bagay. And they're very tenacious. Ano ba ang tenacious? Yung hindi sila talagang talagang I will push through, makuha ko lang at umasenso ako sa buhay. So, ganun sila. So, hopefully, di ba, ganun ka din. Kasi wala pong yumaman na mahina ang loob at walang yumaman umasenso. Okay? Umasenso na, kumbaga, kakonti-kunting problem, di ba? Parang, ganun siya, guys. Okay? Next is, ito po kung yung biggest transformation ko. From that, di ba, bugoy-bugoy. Ang tawag sa akin dati, buboy. Hanggang ngayon, buboy pa rin ako ni Mama, di ba? Panagkita kami ni Mama, buboy, di ba? Grabe na pinagbago mo, buboy. Dati ganito ka, dati ganyan, dati ganyan. So, sabi ko, I'm very thankful kasi, kumbaga, proud si Mama sa akin. Pero, imagine mo, no, that before na nag-i-start ako, don't you believe na pinapalayas ako ni Mama? Ito pa yung mga words na mga sinasabi sa akin. Wala kang utang na loob, ginibap mo yung pagbabarko mo, hindi ka nag-iisip, hindi mo ginamit yung utak mo, may utak ka ba? Di ba? Kung hindi ka makikinig sa akin, lumayas ka dito sa bahay, wala kang utang-utang na wala kang kwentang anak. So di ba imagine mo yon? Kumbaga kung ikaw yung anak, tapos ikaw yung sinasabihan noon, what is your response sa gaganon na sitwasyon? Tama ba? Siguro ikaw, mag-give up ka na. Tama ba? Siguro ikaw, hindi ko lang alam. Kumbaga, hindi ako nag-ano. Pero that was me. Kumbaga, kung ano yung maging sitwasyon ko before. Kumbaga, that molds me. Molds me to become stronger, molds me to become wise, molds me to become the best version of myself. Diba? English yun. So, what's my point, guys? Na if you are starting the business, okay, talagang hindi mawawalan ng sitwasyon sa buhay. Di mo, kahit saan ka pumunta, okay, kahit saan ka pumunta, there's challenges, there's situation, there's lahat eh. But at the end of the day nga, what is the result that you want? Ano ba yung gusto mong resulta? Ulitin ko din nagsusurvive ka ba? Or are you thriving in life? Or gusto mo gumaan yung buhay mo? Tama ba? Kasi, gagalingan mo, sisipagan mo, at the end of the day, magsusurvive ka lang. Di ba? Doon na ako. At least eto, I'm sure ako, 1 to 5 years from now, magiging maganda yung life ko, magiging magaan. At the same time, kumbaga magiging fulfilling talaga yung purpose mo sa buhay. Lagyan mo ba yun? Ha? Then next, na-hit po natin yung top 1. Ayun, mga top 1 tayo ng 2021. 2022, top top 3, top 2. Yan, tapos 2023 po, ngayon top 1 tayo ngayon this year. So palabakan nyo naman yon, di ba? Nagsasalta sa inyo, top 1, di ba? So, kumbaga being top 1, di ba, is not easy thing to do, di ba? Grabe English yun, guys.
Ayun, so next natin to. Yan. So then Project Kai 2023, nasa top 10 tayo, consistent tayo. So pwede mo sabihin sa akin na ano nakita mo kasi ako, nandito na ako, eto na ako, pogi na ako, may pera na ako, di ba? At least for now, meron tayong savings kahit papano, may sasakyan, I can travel, kumbaga, I have time freedom and may at least na money. Kumbaga, hindi mo ako nakita nag-start, hindi mo nakita na nag-stay ako din sa, you don't see me when I starting the business. Hindi mo ako nakita na, na yung pinaka-lowest moment ko in life na I want to quit in this business and I want to go back to ship, go back abroad to work. Hindi mo ako nakita nun eh. Hindi mo ako nakita na umiyak nun. Hindi mo ako nakita na, talagang hindi mo ako nakikita na ang kinakain ko nun, itlog. Hindi mo ako nakakita nun na kinakain ko ganito, everything. But, kumbaga, that's my story eh. That's my story. That was already finished 7 years ago. The question is, what is your story? Ano yung kwento na gusto mo? Ano ba yung kwento na gusto mo 5 years from now? Ikaw ba gusto mong mag-inspire ng karamihan na tao? Ikaw ba yung gusto mo na na maging bridge ka, kumbaga maging channel ka ng inspiration, ng motivation? It's because yung story mo ngayon, that is your that is your kumbaga inspiration to the world kasi maraming may inspire dyan sa kwento mo. Believe me or not. Ang dami dyan may inspire. Sa first direct mo, alam mo ba yung first direct ko? Naalala mo yun nung may kunento ako doon na sa council ko yung kunento ko to. Yung first direct ko, naging cash ako, that was 700 pesos ata, tapos may pairing na 1,000, that's around 1,500 yung in-cash ko. In-cash ko, tapos bumili ako ng damit sa Ukay-Ukay. Ano binili kong damit? Yung alam mo yung battery kasi ang ganda kasi ng yung ang ganda ng polo tapos ang nakalagay dito Durabelt ba yun? Durabelt na battery. Tapos nag-start pala ako nito. Then nabuwi ako sa bahay. Kinabukasan nagbebenta kasi ako sa bahay. Iniikot ko yung buong Santo Domingo, yung buong barangay namin, iniikot ko yun. Then nagbebenta ako ng products, nagbebenta ako ng kape, may choco, C24/7 lahat, yung mga products natin binebenta ko. Then kumakatok ako sa gate nila. Sabi ko, tao po, andyan po ba si Kapitan ganito ganyan? Sabi niya sa akin. Alam mo sinabi sa akin? Ay, hindi nga kami nagbibili ng battery. Bakit battery? Kasi nga nakalagay dito Durabelt na battery. Alam mo yung pag pagtapos noon, umuwi ako sa bahay, yung t-shirt na yon, hindi ko na sinuot eh. Hindi ko na siya sinuot. So, kumbaga, that is very, kumbaga, funny na mga napagdaanan ko. But, kumbaga, that made me stronger sa buhay. Na maging mas makapal yung muka, di ba? Imagine mo. Imagine mo ba yon? Ganun, ganun, no? Nagtitinda ka ng battery, hindi ka pala nagtitinda ng battery. So, pinaka the best thing yung nangyari sa akin, no? Then, next is yung top 350, di ba? Income, 100,000, 200,000, 300,000 every month. So, kumbaga, inabot natin to guys. It's not easy task din talaga eh. It's not, hindi siya naging madali eh. But ulitin ko, it's all worth it. Kumbaga, business is business eh. Hindi naman talaga siya puro nagko-fluctuate talaga siya eh. Sometimes kikita ka, tapos pababa ulit, kikita ka, ganun. Ganun talaga ang business eh. But to tell you frankly, in business, kumbaga hindi naman talaga lahat nagsasucceed. Misinterpretation ng lahat na nagsasucceed sa business. Bakit? Kasi yung iba nagki-quit na. Kaya hindi sila nagsasucceed. Nag-gets mo yon? Nag-start, pag-start niya, very pump up, inspiration, grabbing urge, umasenso, ay gusto ko yung app, gusto ko na to, gusto ko yung lahat, gusto ko yung lahat, gusto ko yung app. Tapos, when the time na china-challenge ka na when you're in the situation and you are in the defining moment in your life na magpiquit ka ba or to continue mo and you have just only one decision na gagawin mo sa buhay mo, what will it be? Ipupostro mo ba to or just go back to your life and do whatever you want, di ba? Pero at the end of the day, guys,
Yeah. Hopefully, what if eto talaga yung magpapabago ng buhay mo? What if this is your calling? Baka ito yung calling mo na mag-inspire, mag-motivate, entrepreneur, digital entrepreneur, 5 years from now, 10 years from now. What if your calling is to build more opportunities para mas marami kang matulungan na tao with this platform? Tama ba? What if it is your calling? Di natin alam. But malalaman mo lang yan if you have the long term. Yeah, sabi nga to, long term business. If you have the long term idea, long term na mindset, long term na attitude na gagawin ko to 2 years, 3 years, 5 years, or even 10 years from now. Because, sa business, there is no shortcut. You have to take the process. There is no long cut. Wala siyang long cut. Yes, you can have the shortcut, but hindi siya long term. May makikita kayo dito na kumita 3 months, 1 million, but wala na. Hindi na siya sinundan. Bakit? Hindi siya duman sa tamang process eh. Nagigess ba yun? So, pakitype nga dyan ng long term. Kasi ako, imagine mo, 7 years ako kumita. So, right now, ganito na average yung kinikita natin. So, you need to understand that one. Okay? You need to understand and realize talaga, guys. You need to realize talaga eh. Kasi hindi ko pwede kung pwede nga lang yung mata ko, ilagay ko sa mata mo. Okay? Yung mata ko, ilagay ko sa mata mo, yung utak ko, ilagay ko sa utak mo. Palitan natin yung mata mo, yung mata ko ilagay sa iyo, di ba? Kung pwede nga lang yan eh. Di ba? Kung pwede nga lang yun. Kasi nakikita ko talaga dito, sobrang daming, and this is the new era, digital business. Diba? Ito na talaga eh. Okay? Ano pa? Travel, lifestyle. Next, dito ko na-experience yung pag-scuba diving sa Cebu. Nag-cruise kami sa dati sumasakay ko sa barko, nagtatrabaho, right now nagbabakasyon, nag-food trip sa Malaysia. 'Di ba? How can you imagine na mayroon palang ganitong opportunity na pwedeng ibigay sa iyo lahat. So, this is your future. But you need to stay with us. Bakit? Hindi mo ito makukuha in 1 year to 2 years. You need to stay with us at least 5, 7 years, 10 years from now. Dapat ganun yung mentality mo. Ayaw mo ganitong buhay, kumikita ka ng 6 figures tapos nakakapag-travel ka. Ayaw mo ba yung nabuhay na gano'n? Di ba? Na you don't have to work for the rest of your life. Kasi imagine mo guys, itong trabaho mo na to, mag-build ka ng grupo, naka-build ka ng grupo, and you have the leverage, you will have the time and freedom. Of course, you will work, magkatrabaho ka pa rin kasi there's no such thing na Pero hindi na yung grabbing work mo. Kumbaga, what's my point is, kumbaga, meron na opportunity na kayang ibigay lahat sa'yo. Then this is the opportunity right now. Then, kumbaga, napakaswerte mo kung nandito ka sa Zoom. Lalo na kung sponsorship ka, lalo na kung member ka, lalo na kung hindi ka pa member, okay? You are in the golden era of network marketing. Kasi ito na yung tawag dito yung yung parang kumbaga sasaluhin mo yung era ng golden ng network marketing. Ikaw yung sasalo. Ikaw yung magiging pioneer ngayon. So 5 to 10 years from now, ikaw naman yung future na top 1, di ba, ng community natin. Tama ba? So vacation, staycation sa 5-star hotel, Universal Law, Universal Studios, Singapore. Kumbaga this is what my dream, this is what I'm dreaming way back 7 years ago yung nag-start ako. Ito yung mga ini-explain lang sa akin. Dito nga, Jerwin, kikita ka ng 100,000 every month. Dito nga, Jerwin, hindi mo na kailangan mag-abroad para kumita ka ng 100,300. Dito nga, Jerwin, makakapag-travel ka abroad. Tapos dito nga, Jerwin, may experience mo lahat. Dito nga, Jerwin, sobrang ganito kasi you will have the time and financial freedom. That was before. Idea lang yon dati. Sinasabi lang yun sa akin dati. But right now, guys, I'm so grateful. Bakit? Yung decision ko way back
7 years ago. Kaya meron tayong life na ganito. So ikaw ngayon pa lang, you need to have the decision na stay with us. Stay with us until makuha mo yung gusto mo and until marami ka din ma-inspire at marami ka din na ma-create na grupo na because of you, okay, marami ka din na connect and marami ka din na napaangat na buhay. That's yung fulfilling ng buhay. Kasi yes, you can earn money abroad, you can earn money kung gusto mong may ginagawa ka ngayon, pwede mo gawin yan. But yung eto na ganito na you will serve humanity and you will serve the people around you na gusto din ma-flip, gusto ma-motivate, ma-inspire, and you will be the source of that. Sobrang ganda kaya yun, di ba? Sobrang the best yun na buhay na meron kang ganun. At the same time, okay, back to you, mabigiging balik sa'yo is magandang life. Kikita ka ng yung income, travel, fulfilling kaya yun. Di ba? Next is eto din, sasakyan, kumbaga makakaroon ka din maraming sasakyan. Kumbaga sa akin, nag-goal na din ako ng sports car next year or 2025, bibili tayo ng sports car. Tama ba? Next, eto yung bibiling ko is Judge Challenger, kumbaga, sino ba naman ako dati, guys? Sino ba naman ako dati? I'm just isa lang naman ako typical na tao na, gusto ko abroad. Kaya ako nag-abroad kasi gusto kong magandang buhay. Kaya ako nag-abroad kasi I want to kumbaga level up kung gusto kong gumanda din yung life ko. So nabigyan lang kumbaga sabi nga 'di ba? Sabi nga sabi may nakapagsabi sa akin, if you see an opportunity, okay? Pag nakikita ka ng opportunity, okay? Pag nakakita ka ng opportunity sa buhay mo, and it's at magandang opportunity it's useless if you don't know how to grab it. Bakit? Sa life daw, once or twice or thrice lang daw dumating ang swerte sa buhay. So pag may nakakita kang opportunity at hindi mo alam kung paano gagawin yun, just grab it. Malay mo, yun nangyari sa akin, mangyari sa'yo. Tama ba? Ulitin ko yun sa buhay daw, okay, pag nakakita ka ng opportunity, and magandang opportunity na yon, and if you don't know how to grab it, okay, just grab it. Bakit? Once or twice or thrice lang daw dumating yung swerte mo sa buhay mo. What if yun nangyari sa akin, mangyari sa'yo? Diba? Nag-guess mo ba yun? So hopefully na ano mo yon, na observe mo yon kasi malay mo guys, that's what you're looking for. Malay mo, this is it, 'di ba? Ito na yung mo pala, calling mo sa buhay, 'di ba? Next, mabilis na matapos na po ako. It's not the result that matters, it's who you become. Kasi money, success, fame, everything will be goes kumbaga malalao siya, makakalimutan siya. But kung sino ikaw, that's the true security kasi kung sino yung personality mo, ikaw at ikaw, kahit saan ka pumunta, okay, yung personality mo yung madadala mo. So sabi nga, your attitude and character will be last for the lifetime. So dapat ikaw, mas nagiging mabait ka, mas nagiging matulungin ka, and mas hopefully, di ba, and pinaka the best version of yourself talaga. So nothing is perfect, walang perfect kasi ako, wala din naman ako perfect. I have so many din, kumbaga, but I choose na mas mag-improve, then learn to accept correction, learn to accept feedback, 'di ba? Learn to say sorry, 'di ba? Kahit ako naman, dami din akong mga mistake, but kumbaga nag-sorry ako and accept my mistake. So dapat ganun ka din. All right, next. Then ito yung mga ilan sa mga nag-achievement ng team natin. So yun nga, you will be the source of inspiration sa kanila. And you will build. Ito ito yung na-build na-build natin. Pero what if ikaw, imagine mo buhay mo. What if ikaw naman yung ganito sa akin, then you will have ganitong team na nang-inspire, na motivate,
Okay? Nagiging source of opportunity sa lahat ng tao sa buong mundo, 'di ba? Na bigyan sila ng magandang life and bigyan sila ng magandang uh, tawag dito na source of income para gumanda yung life nila in the future. So, ito yung pwedeng mangyari sa iyo. Magkakaroon kang team, magkakaroon kang tao na hindi mo kakilala na matutulungan mo din sila. Then pag ma-equip mo sila, ma-equip mo na sila, then they will be the leader also na magkikreate ng malaking organization, 'di ba? Next, yan si Christian Parentela, Millionaires Club. Congrats Christian. Si RC Millionaires Club, RG Millionaires Club din. Then ito yung mga Millionaires Club natin na create, 'di ba? So sa team natin. So congratulations guys. Kumbaga sobrang proud kami sa iyo. Kung keep it up and kumbaga let's create more millionaires and successful people in our team, di ba? The next, ito si Powerhouse League, di ba? Sa mga estudyante, former student, and any background, pwede ka dito talaga sa negosyo natin. Okay? And our billionaires and mother team, Billionaires Empire. Then, lastly, my message is all worth it. Bakit? Yung ikaw, yung magiging ikaw, yung the best version of yourself, hindi yun mababayaran ng pera. The best version of yourself, yung ikaw, hindi mababayaran ng pera. So bakit gagawin mo to? It's not because of money, not because of things and materials. It's because yung personal development mo. Kung sino magiging ikaw. Diba? Next is big income opportunity. Yung income, nako guys, pwede kang kumita dito ng million every month. Freedom, you will have freedom. Yung sinasabi ko nga, bakit ginibap ko yung pagbabarko is because of freedom. Kalayaan. Bakit ginibap ko yung malaking income sa barko? Because of freedom. Sabi nga, di ba, aanin mo yung kumikita ka ng 100,000, 300, 400,000 or 500,000. Kasi sa pagsisiman, pwede kang kumita nun ng malaki. 500,000 to 1,000,000 kapitan sa barko. Aanin naman yun. Yung ganun na kita na yun if you don't have time for your family. And you will be slave sa trabaho mo. Bakit maging slave ka? Kasi you don't have time sa family mo eh. Spend 9 months, 3 months lang sa Pilipinas, and you don't have time for yourself. Di ba? Slave ka na yun. Useless yun. What's the use of money hindi mo ma-enjoy? Di ba? May madami kang tao na matutulungan na umangat. Ito yung pinaka-the best thing. Pag ikaw, wag mo tingnan yung sarili mo right now. Okay? Kasi bakit? Nako guys, hindi ka pa nag-join sa negosyo na to. Ginawa na po yung mga tao, yung mga leaders mo under sa'yo. Ulitin ko yun ha. Hindi ka pa ginawa ngayon, hindi ka pa nag-join. Okay? Ni-ready na po ng nasa taas o ni God yung mga tao na mag-join sa'yo. And yung mga destined na Millionaires Club sa'yo, yung mga destined na mga tao na matutulungan mo, ginawa na po yan. Planchado na po yan lahat. Kaya, what's the best thing about this business is ikaw yung magiging source of inspiration ng karamihan. Okay? New experience, marami ka ditong level up sa buhay na may experience. Then, syempre, guys, bago ka magtapos, this is a life-changing opportunity. Kayang baguhin yung buhay mo nito. And then, pinaka-the best thing na trabaho sa buong mundo is kayang magbabago ng buhay ng tao. Diba? Next is, siyempre, mga mentors ko. I'm so grateful sa mga mentors ko kasi if not for them, kung hindi dahil sa kanila, hindi ko to marating na success na meron ako. So I owe them this success sa mga mentors ko. Kaya kung may mentor ka guys, ako guys, magpasalamat ka kasi kumbaga all successful billionaires around the world, they have mentors. Lahat ng mga successful na mga tao, they have mentors. So if you have mentor na credible, updated, kumbaga gusto kang umasenso, alagaan mo sila. Kasi nga guys, bibihira po ang makahanap na totoong tao na tutulungan ka umasenso. Tama ba? Next is, my last message guys is, when the time is right, the Lord will make it happen. All right, so that's all guys. Thank you so much. Hopefully you learned